Libo-libong mangingisda at mga nagtitinda ng isda sa Bataan ang apektado ng oil spill mula po sa MT Terra Nova. Tutulong na ang US Coast Guard sa pagsalba sa motor tanker. Tinutukan yan live ni June Veneracion. June? Connie, inirekomenda na ang pagdedeklara ng state of calamity sa Bataan dahil sa epekto ng oil spill na dala ng lumubog na MTKR Terra Nova. Dahil na rin ito sa libu-libong apektadong residente na umaasa sa huli mula sa dagat. Bagamat may konting oil sheen sa ground zero nakita mula sa ere, walang bababakas na langis sa panibagong sea surface survey ng Coast Guard sa lugar na nilubugan ng motor tanker Terra Nova. Wala ring masakit sa ilong na amoy ng langis sa paligid. Pero hindi pa rin daw maumpisahan ang paghigop sa 1.4 billion liters ng industrial fuel dahil pahirapan ng resealing and recapping o pagselyo sa mga valve ng barko. Tutulong naman ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika sa pagsalba sa MTKR Terra Nova ayon sa Philippine Coast Guard. Ito na yung tinatawag na ground zero, yung pinaglubugan ng MT Terra Nova. Hindi talaga pwedeng dumikit ng malapit na malapit dahil ongoing yung diving operations doon. Kakausapin natin yung salver para i-check po yung kanilang mga personnel. Baka po pwede silang magdagdag ng mga diver. Hindi man direktang tinamaan ng oil spill ang baybayin ng Bataan. Apektado pa rin ang kabuhayan ng 17,000 mangingisda. Bagsak din ang benta ng isda sa palengke. Kahit hindi doon hinuli kundi sa malayong parte ng Manila Bay. Nauna po, mga suki po. Sila pa po yung una-una talaga natatakot. Itong ganito, 340 po. Nung walang oil spill? Oo, ngayon may oil spill, 240 na lang. Gusto po namin magkaroon kami ng ayuda. Lahat po ng nagtitinda po ng palengke rito sa amin. Isa-isa po kami bigyan ng ayuda. Inaayos na ang ayuda at food packs para sa kanila, ayon sa Kapitolyo. There is a recommendation to declare another state of calamity based on the effects of oil spill. Ang mga isda naman sa palengke ng Bataan, lumabas na ligtas kainin batay sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagmamanman ng ating mga ground personnel, wala naman tayong nakita na mga isda na may traces ng oil spill. Kahit mga mamimili, pwedeng magkasa ng sariling sensory analysis. Unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo naamoy na ganun, okay din yan. Inaalam din ng Department of Health ang lagay ng kalusugan sa lugar. Mukhang nag-i-improve ang sitwasyon tapos wala tayong nakukuha mga reports na mga illnesses related to this incident. Bagamat hindi naman tumama yung langis sa mga dalampasigan ng Bataan ay may ilang lugar dito, may ilang bayan na nagpatupad na ng emergency harvest sa mga palaisdaan. Ito'y para maiwasan na raw yung sobrang pagkalugi dahil sa oil spill. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Malaking abala na nga, peligroso pa sa pagsasaka ng isang pamilya sa Cavite. Ang lumaylay na kawad ng kuryente roon noong pang isang taon. Dumulog na sila sa inyong Kapuso Action Man. Halos humalik na sa palayan ng pamilya Pakinggan ang kawad ng kuryenteng ito sa Imus, Cavite. Kaya naman ang padre de pamilya hindi magkamayaw sa pag-iwas sa kable. May kuryente po yun So napakadelikado, lalo na sa asawa ko kasi araw-araw andyan siya, nagtatabas, nagpipilapel. Nagsimula umunong lumaylay ang kable noong isang taon. Ang pagtumba po ng poste ay 1 taon na po. Tapos lumaylay nga at muntik na ngang maputol yung kawad kaya nanghingi kami ng tulong din doon, nag-report kami. Ang nangyari, kinaklam lang nila yon. Napakadelikado para sa amin dahil araw-araw po kami nandyan sa tubigan. Dahil kailangan na muling magtanim, ginawa na muna ng paraan ng pamilya ang nakakaperwisyong kawad. Hindi na namin maiwasan na tukuran na lang talaga kasi mahaba na yung punla namin. Yung Meralco po kasi napunta naman po pag tinatawagan, kaya lang picture lang po siya at hindi na po talaga binabalikan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Pinuntahan at pinalitan na ng kanilang kinatawan ang nakatagilid na poste
Kasabay nito, inayos na rin ang mga lumaylay na linya ng kuryente. Makakaasa raw ang mga apektadong residente na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sinampahan ang reklamong drug smuggling at graft sa Justice Department si Representative Pulong Duterte ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Idinawit din si Second Gentleman Mans Carpio at ex-Customs Chief Nicanor Faeldon kaugnay ng bilyong pisong halaga ng drogang nasabat sa Valenzuela noong 2017. Nakatutok si Salima Refran. Kaong-kahong ebidensya umano ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang magain ng reklamong drug smuggling at graft sa Department of Justice. Laban ito sa umano'y Davao Drug Smuggling Syndicate na binubuo raw ni Davao 1st District Representative Pulong Duterte, bayaw na si Second Gentleman Attorney Mans Carpio, dating Customs Chief Nicanor Faeldon at 7 iba pa, bukod pa sa ilang John at Jane Does o mga hindi pa kilalang sangkot. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nabistong nakatago sa 5 bakal na cylinder sa isang raid sa Valenzuela noong 2017. Idinetalya ni Trillanes ang umano'y operasyon ng grupo. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Tinawag ni Congressman Duterte na welcome development ang paghahain ng reklamo para masagot niya mga ito sa proper legal channel o sa ilalim ng sistema ng batas. Inosentean niya siya at tiwalang malilinis ng judicial process ang kanyang pangalan. Wala namang sumasagot bagamat nagre-ring ang landline number ng opisina ni Carpio habang cannot be reached ang cellphone nila. Wala pa ring sumasagot sa aming email. Sinubukan naming tawagan at i-text si Faeldon pero di na gumagana ang mga numero nito. Patuloy rin naming kinukuha ang panig ni Natan at iba pang pinangalanan sa reklamo. Hindi naman daw magkokomento si Yang dahil hindi raw siya kasama sa respondents ayon sa kanyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nag-resign bilang kalihim ng Department of Trade and Industry si Secretary Alfredo Pascual. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO ang pagbibitiw na epektibo sa Biyernes, 2 ng Agosto. Nagkita raw sa palasyo si Pascual at si Pangulong Bongbong Marcos na personal na tinanggap ang resignation at kinilala ang malaki nitong ambag sa kagawaran. Nang hihinayang man, nirerespeto raw ng Pangulo ang desisyon ni Pascual na bumalik sa private sector. Agad naman daw papangalanan ang susunod na kalihim para masigurong maapekton o di maapektuhan ang operasyon ng DTI. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga POGO. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I agree with the President. I will kick out POGO in this country. POGO is a money laundering operation. Diretsahan ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nang humarap sa Kamara. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may POGO roon. I want to categorically state that there are no POGOs in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it?
that until now, you have focused in Banban and Porac and without PAGCOR being able to control them. Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Executive Order number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to PAGCOR. Yes po. Humarap din ang naging presidential spokesperson ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Inusisa siya kaugnay ng bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan dalawang tayuhan ang inaresto. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Nasita naman si Dennis Cunanan dahil inilagay sa isinumiteng dokumento sa PAGCOR na hindi pa siya na-convict sa anumang kaso kahit convicted ng Sandigan Bayan. Ipapasabpina naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara, si Cassandra Leong, ang sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umunoy hindi nareremit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang ad agency na nasa likod ng nag-viral na Hill Tulog Street Sangayin sa Makati City. Kinikilala naman daw ng ad agency ang mga isyong idinulot ng naturang kampanya. Kaya kahit anila nakakuha sila ng mga kailangang permit at clearance, agad nila itong ipinatigil. Dagdag nila, naintindihan nila ang negatibong epekto ng ad, kaya personal na silang nakipag-ugnayan sa Pamilya Puyat para iparating ang kanilang pagsisisi at respeto sa legacy ng dating Senate President. Sa huli, sinabi ng ad agency na maglalatag sila ng mas mahigpit na mga hakbang para hindi na maulit ang naturang insidente. Sa nagpapatuloy na isang taong paggunita para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025, panibagong Pinoy core values ang tampok sa advocacy campaign ng Kapuso Network na dapat ganito kapuso. Yan ay ang pagiging makabayan. Diyan iikot ang kwentong pagbibidahan ng Sparkle Stars na sina Hailey Dizon, Angel Layton, Ella Cristofani, Julie Pascual at Jade Texon. Ang dapat ganito kapuso, short stories na pagbibidahan ng iba pang Sparkle artists ay mapapanood sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network. Philippines is still the best country to visit when it comes to, tourist destinations. Kasi po, we have the best beaches, we have the best people, ganyan. So, mapapakita po dito kung ano yung pagmamahal namin sa bansa natin.